Mga kapuso, narito po ang News TV Quick Response Team sa Barangay South Triangle, Quezon City. Isa po ito sa mga lugar na naperwisyo ng rotating brownout sa gitna ng muling pagnipis ng supply ng kuryente na nagresulta sa anunsyo ng Red Alert sa Luzon Grid. Sa ngayon, naibalik na ang supply ng kuryente rito. Ang mga ipinatupad na rotational brownout ay resulta ng ikatlong sunod na araw na isinailalim sa Red Alert ang Luzon Grid. Makakabawi kaya ang supply ng kuryente ng Luzon? Alamin po sa live report ni Ivan Mayrina. Ivan. Emil, alas 9 pa nga lang kaninang umaga itinaas ng Red Alert sa Luzon Grid hanggang alas 10 yan ngayong gabi. Mas mataas na kasi ang inaasahang peak demand kaysa sa available na supply ng kuryente. 10,220 megawatts lang ang supply, 10,334 megawatts ang projected peak demand. Kulang ng 114 megawatts ang supply. At dahil dito, simula nga alas 10 ng umaga, nagpatupad na ng tig 3 oras na rotating brownout ang Meralco sa kanilang mga sineserbisyohan sa Metro Manila at mga karating na lalawigan. Maraming negosyo tuloy na perwisyo. Nakansila rin ang klase sa isang eskwelahan sa Las Piñas dahil sa brownout. Inanunsyo rin ng Meralco na may rotational brownout sa southern portion ng Metro Manila. Gayun din sa Marikina at ilang bahagi ng Rizal. Mula nitong alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Hanggang 3 oras naman nag-brownout sa Bulacan. Apektado ang 15 lugar sa lalawigan. Iba't iba pang mga electric company at cooperative sa mga lalawigan sa Luzon ang nagdeklara rin ng manual load dropping o pagbabawas ng kuryente. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 2,000 megawatts ang nawawalang supply ng kuryente kung pagsasama-samahin ng mga scheduled at unscheduled na pagsasara ng mga planta. Ayon sa Department of Energy, Emil, katumbas ito ng kuryenteng kailangan ng 2,000 12-story building na gumaganang lahat ng applyan. Pero dahil Sabado bukas at Semana Santa na sa susunod na linggo, inaasahang malaki ang ibababa ng demand at kapag nagbalikan na ang operasyon ng mga planta, balik normal na ang supply. Yan ay kung walang iba pang bibigay ng mga planta at isa yung malaking kung, Emil. Ang masaklap pa tuwing ganito nagkakaroon ng kapos sa supply, pagtaas ng singil sa kuryente naman ang kasunod. Ayon mismo kay Meralco spokesman Joe Zaldariaga. Emil. Ivan, please, ilang katanungan lamang. Bukas, araw ng Sabado at sa susunod na linggo, which is the Holy Week na, meron bang kailangang paghandaan ng ating mga kababayan o tiyak nang wala tayong magiging power interruption? Yan, Emil, ang sagot ng Meralco dyan, one day at a time. Kasi hourly, kada oras, ang ginagawang projection ng NGCP sa pagtingin sa demand at gayon din sa supply at kung kailangan magbawas. Sa ating panayam kanina sa Meralco, kung sinasabi nila, dahil Sabado at Linggo ay karaniwan may 20% na pagbaba o pagbawas sa demand. So ibig sabihin, mukhang hindi tayo magre-red alert ngayong weekend, yellow alert lang. Pagbalik ng Lunes at may trabaho pa, posible ulit na magkaroon tayo ng red alert. Pero pagsapit ng Miyerkules Santo at hanggang pagtatapos ng Holy Week, ay magiging mababa ang demand dahil wala nang ang pasok sa mga trabaho at may mga makakabalik na rin sa mga pumalyang planta, baka naman magbalik na sa normal ang ating supply ng kuryente, Emil. Ivan, yung mga apektadong lugar, meron ka pang nabanggit na eskwelahan na nakaranas ng power interruption. Ito kaya ay nasabihan o naabisuhan na sila ay tatamaan ng power interruption para sa araw na ito? Mukhang hindi, Emil. At tinanong din natin yan kanina sa Meralco. Ano ba ang protocol nila? Meron ba dapat advance notice para makapaghanda naman at makapag-anunsyo din itong mga negosyo halimbawa tulad itong kasong ito paaralan na mawawala ng kuryente? Ang sinasabi naman ng Meralco, umaasa lang din sila sa NGCP sa kanilang hourly update dahil ang utos, kumbaga ang kumpas para sila'y magbawas ng supply ay ibinibigay oras-oras. Kaya nagbibigay daw sila ng abiso sa kanilang mga social media account. Pero yung kung gaano kahaba yung lead time, ika nga, ay hindi mafi-fix dahil nga depende sa aktual na sitwasyon ng supply sa grid. Emil. Ivan, please, bilang panghuli, saan kaya pinakamagandang sumubaybay ang ating mga kababayan para mabantayan kung tatamaan sila ng power interruption, kunwari bukas o sa mga susunod na araw para sila lubos na makapaghanda? Yes, Emil, malakas naman ang presence ng Meralco sa social media. Meron silang Facebook page, meron din silang Twitter, at meron din silang app, Pwede ka mag-register dun sa app.
at makakatanggap ka ng mga text alert sa mga brownout notices nila para mas mabilis at mas real time, ika nga, ang inyong makukuha mga anunsyo. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Maging sa mga probinsya, perwisyo rin ang dulot ng ilang oras na rotational brownout. Sa Ilocos Norte Police Provincial Office, may hinahabol mang deadline ang mga pulis. Hindi raw makagawa ng report dahil walang kuryente. Apektado rin ng brownout ang mga negosyo sa ilang bahagi ng 15 bayan sa Bulacan. Walang aircon sa ilang convenience store at natigil ang operasyon ng ilang water refilling station. Sa Kalaman, Camarines Sur, dagdag init ang pagkawala ng kuryente, kaya mga residente walang kumpay sa pagpaypay o di kaya'y kumakain ng halo-halo para mapreskuhan. Mga kapuso, hindi kailangang mainit ang panahon o nanganganib ang power supply para maging mas wais tayo sa pagkonsumo sa kuryente. Para makatipid sa kuryente, narito ang ilang QR tips. Patayin ang mga ilaw na hindi ginagamit hanggat kaya. Umasa sa natural light o ilaw sa labas. Gumamit ng fluorescent light na mas matipid sa kuryente imbes na incandescent bulbs. Regular ding linisin ang mga bombilya para hindi ito dumilim sa dumi. Patayin ang telebisyon kapag walang nanonood. Kung naka-transformer ang TV, tanggalin ito sa pagkakasaksak. Kung higit sa isa ang TV sa bahay, mas mainam na sa isang TV na lang manood para tipid sa kuryente. Patayin ang ventilador kung hindi ginagamit. Hinaan ito kung hindi naman matindi ang init. Huwag na rin itong paikutin at itapat na lang sa kailangang mahanginan. Kung gagamit ng air conditioner, ilagay ito sa pinakamalamig na bahagi ng kwarto. Mas maigi sana kung hindi nakatapat sa araw ang kwartong naka-aircon. Ang mga window-type aircon ilagay sa mataas na lugar na kaya lang maabot. Tiyaking gumagana ang thermostat o nagkokontrol sa lamig nito. Iset ang temperatura nito sa 25 degrees Celsius at regular ding linisin ang mga parte nito para mas madaling makapagpalamig. Kung pipili ng refrigerator, bilhin ang modelo at laking angkop sa pangangailangan ng pamilya. Piliin ang ref na may highest energy efficient factor o EEF dahil mas tipid ito sa konsumo. Huwag itong idikit sa dingding, yaking may agwat o layong 4 na pulgada. Ilayo rin ito sa kalan at sa araw. I-general cleaning ang ref 2 beses sa isang taon. Huwag kalimutang linisin ang mga condenser coil o mga bakal sa likod ng ref na nagtatanggal ng init. Inspeksyonin din ang door gasket o goma sa pinto ng ref. Tiyaking nakasarang maigi ang ref para hindi lumabas ang lamig. Mag-defrost bago umabot sa 1/4 inches ang kapal ng yellow sa freezer. Huwag ding punuin ang ref. I-schedule ang pagpaplansya na maramihan ang mapapasadahang damit. Magplansya sa lugar na komportable at hindi mainit. Kung nagbabasa ng damit sa pagpaplansya, bagya lang itong basahin dahil mas matagal itong plansyahin kung basang-basa. Patayin ang plansya kung patapos na ang natitirang init nito. Ang natitirang init nito pwede pang idaan sa mga telang hindi makapal.